Since you are committed right now. Ay! Para are you? Umpisa na! Ang init! Ang banas, be. Ulitin mo. Namumula ka! Oo, ang banas, be. Natakot ako bigla kasi. Wait lang. Ang dami kasing audience no? Kaya nga eh. Nag-open ka ng opportunity sa someone, pumasok sa buhay mo, kahit maliit na ano pa yan. Huwag ganun, be! Hi everyone! Welcome sa panibagong episode ng Little Talks. So, tonight, meron tayong napaka-special guest. Me. Artist siya, singer siya, talented siya, may ikakatun. Gaya ka! Grabe to! Si Ransel, isa siyang artist dito sa Toronto, singer. Can you introduce yourself? Hey guys, my name is Ranzel. You can call me Ranzel. Wala akong nickname, sorry. Uy! So, yung pag-uusapan natin about relationship. Since you are committed right now. Ay! Para are you? Umpisa na! Gano'n na kayo katagal nung jowa mo? Yung current ko is 2 years. Ano yung secret para ma-maintain yung healthy relationship? I guess yung dapat committed ka talaga na kahit anong problema. Kumbaga parang hindi ka basta-basta kumawala. I think at least isa sa inyo, kailangan ganun. To be honest ako, hindi ako emotionally stable. Completely 100%. Pero at least isa sa inyo dapat mahigpit yung kapit. Kasi kung parehas kayo na, okay, after ng isang problema, tas yung isa sa inyo biglang, ayoko na. Tapos yung isa mag-a-agree, edi, wala na. Okay, so, fine. Yung pinaka-green flag sa'yo pagdating sa lalaki? Personally, reassurance. Okay. Kasi siguro depende yan sa love language ng isang tao. May face yan eh. For me, sa pagdadaanan ko for now, words of reassurance. So, ano naman yung red flag for you? Well, kabaliktaran, for sure. Yung hindi... Parang walang plano sa'yo, ganyan. Yes! Diba? Actually, madami akong kilala din ganyan yung pinagdadaanan ngayon. Yung parang walang plano. I guess we're coming from a girl's perspective, no? Sa girlfriends ko ngayon, parang yan yung same din sa pinagdadaanan. Same situation. So, yung commitment, I guess, and yung vision sa future. Importante. Yung plan. Kasi part din yan ng reassurance di ba? You're going into a commitment relationship. And iniisip na natin agad, parang nasa maternal instinct na natin na, we want to build a family. Gusto natin may magpa-provide sa atin, magpa-protect sa atin, mga ganun bang bagay. Tsaka don't waste your time if yung guy is wala namang plans for your future sa inyong dalawa, di ba? Pero kasi may mga couples na pag commit sila sa isang relationship, parang magkaiba nga sila ng goal. Parang yung kanina pinag-uusapan natin, pag magkaiba ng wavelength ng isip mo, ng goals mo, mahirap kayong mag-meet na parang, mag-end up kayo talaga together forever. Okay, so ano naman yung, sa isang relationship, yung non-negotiable for you? Cheating. Same. For sure. Same. Pero may tinatawag na micro-cheating eh. Micro-cheating? Oo. May kilala ako niyan. So, joke lang. Joke lang. Yes? May tanong. Yes. Sorry right. Okay lang. Ano meaning ng micro-cheating? Yan. Gusto ko yan. For me, ang micro-cheating is more on parang yung mga magde-delete ka ng mga messages, yung mga ganun ba? Magla-like ka ng constantly sa mga iba't ibang mga opposite sex, yung mga ganun. Hindi, parang may nag-open ka ng opportunity sa someone, pumasok sa buhay mo, kahit maliit na pa yan. Yes, binibigyan mo sila ng sign. Ng sign. Ng motibo kahit maliit yan. Available ako. Yung ganyan. Parang di ako committed. Huwag ganun, be! Yan ang mga micro-cheating na sinasabi. Ginagawa akong ganyan. Ginagawa akong ganyan.
Kasi kapag tinolerate mo yung micro-cheating, doon na kasi siya dediretso. So, hanggat kaya na, alam mo yun, hindi maano, stop na. Huwag mo na i-entertain, diba? Problema kasi siguro yan ng mga taong hindi clear or klaro yung label eh. Yung mga walang label, medyo nagsislip up sila dun eh. Sa part na committed ako sa'yo lang ako. Parang magkakreate sila ng boundary eh. Pero pag wala yung label na yun, they can do everything. They tend to parang yung waste nila nung single pass. May question, may question. Madami sila. May question tayo. Okay, may question. Sige po. Paano pag nag-like siya, diba? Pero ano lang, Appreciation. yeah, parang appreciation. Ay! Like, hindi naman nila hindi naman nila makukuha yung tao. Like, for example, like, this person is like, you know, really nice looking. Tapos, parang hindi naman sila sa circle na yan. Sa akin, okay lang yon, but not consistently. Like, okay, sige, from ganito, like mo, sa isang araw like mo, but alam mo yung every time na nagpo-post, lahat may like ka. Parang, wait lang, sorry. Yeah, this is a very red flag. Kasi depende yan eh. Kung sa, let's say, Instagram, di ba? Kung magpo-post ng post na bagong picture, pag nilike mo, okay lang yun. It's nothing, you know. Pero pag sa story, tapos consistently liking, tapos or emoticon pa or something like that. Parang it takes effort or it takes energy to do that. You have to swipe up, you have to click on it, tapos consistent ka pa. Moving in first or marriage first? Religiously speaking, siguro marriage muna bago move in. It would be nice for me, like, that would be a preference. Pero sa sitwasyon ko, iba na naman. Kasi iba na naman yung sitwasyon ng ibang tao. Siguro mas okay na makilala mo isang tao bago ka mag-commit fully. Naniniwala ako doon na mas maganda na mas makilala muna yung isang tao. Kasi hindi mo makikilala yung buong pagkatao ng isang tao hanggat hindi kayo nagsasama sa isang bubong, sa isang bahay. So doon mo malalaman yung buong pagkatao ng isang tao pag nakasama mo sa isang bahay. And then, yun yung nagiging challenge kapag kasal muna. Hindi ko naman binabaliwala yung kasal muna, di ba? Usually dapat kasal muna talaga. Pero sa panahon ngayon, para sa akin is iba na eh. Kanya-kanya. And then we have to respect kung ano yung mga decision natin, di ba? Yes? Yes? Paano ka makapag-break yun? Ako iba-iba. Noong una, through text, which is so bad. Ako, pag nakipag-break ako, hindi siya isahang malaking desisyon lang. It built up throughout the relationship din. Yung little things, parang nag-stack up lang siya, naipon, and then sumabog na lang at the last moment, kahit gaano pa siya kapeti. Yes. And then dun na talaga ako, buo na yung decision ko. Kaya, importante na kapag may nafe-feel ka na hindi tama sa'yo, as ako personally, kailangan mo i-express at kailangan mong sabihin sa partner mo kung ano talaga yung nararamdaman mo, yung moment na yun. Kasi kapag kinip mo lang siya at hindi mo i-express, mag-iipon yun eh. And hindi yun maganda. Hindi yun, magiging toxic yung kalalabasan Yeah. And kayo naman, ang mga sasabihan ng mga partner, like, don't take it like negatively agad. Alam mo? First of all, kailangan i-acknowledge and i-assess nyo muna bakit ganun. Like, alam mo yun? Kasi sometimes, meron kasing mga tao na tinitake siya agad negatively. Like, nagagalit agad, inisip na toxic ka agad, na hindi mo na ina-assess yung situation. Communication, I guess. Communication. It's part of yung healthy relationship nga na sinasabi mo nung umpisa. Pag open communication ka and parang walang judgment ba? Kumbaga, parang hindi kayo perfect eh. 'Di ba? Pero with the teamwork, kaya yung remedyohan. Parang you work, yung harmony nyo. Agree ka? Once a cheater, always a cheater. Once a cheater, always a cheater. Dati, oo. Amen. Hindi. Hindi. Feel ko kaya mag-change ng person. Kasi ano rin yan eh, nasa grit ng isang tao. Sa commitment. Sa isang relationship. Ako May isang coach beses lang. Ako isang beses lang. Isang beses lang sa'yo. Wala na, sorry. Yun na talaga yung... Is closure important sa breakups? No. Weh? No. I feel like, Weh? pag nandun ka na sa point na yon,
I never looked back. Hindi, sa akin, feeling ko kailangan ng closure. Or depende kung ano yung reason ng paghiwalay. For me, so far wala akong reason para mag-look back. Kasi nasa sa akin na yung pag-grow ko eh. After nung effort mo throughout that relationship na i-mend or itama yung mga differences nyo to meet halfway, tapos at the end, parang last resort mo na, tapos sasabihin mo sa sarili mo, oh, I'm done. Ito na yon. Mag-look back pa ako para sabihin na, oh, I want closure. Yeah. Okay. Like, So, you know, parang niloko ko na lang sarili ko. For me, magkaiba tayo. Sa akin, parang feeling ko kailangan ko ng closure. Parang kailangan kong, alam mo yun, ma-express lahat nung napagdaanan ko nung nangyari yun. And mag-usap, and then dun. Pero wala naman akong like, hiwalay na na masama. Like, okay naman, all goods naman. Then, magkaiba lang tayo ng Kasi pag di ko nalabas, parang feeling ko talo ako. pinaka-final mo na. Yeah. Kasi ako, personally, meron talaga akong trauma. Madami talaga akong trauma, sis. Pangit ang childhood ko. Marami akong trauma to the point na I don't believe na emotionally stable ako to have any kind of relationship outside of my family right now. And friends. Siguro sa relationship ko ngayon, ang pinaka-thankful ako is hindi siya basta-bastang nagle-let go. Kahit na anong tantrum ko. Kasi nga, meron akong factors na I tend to be OA, overreacting, overthinking, overstimulated kasi ako sa lahat ng bagay. Kung ako din sa partner ko, it's a whole lot. It's a whole lot to handle. And saludo din ako kasi nga, the way na ma-handle ako, hindi basta-basta yung mag-let go. Siguro yun din ang kailangan ko sa buhay ko, na maiintindihan ako to meet me, not just halfway, pero yung mag-i-exceed talaga para lang hindi mag-breakdown. Yun yung na-realize ko rin. Kasi kung meron ako ngayon partner na, kasi you meet halfway nga, di ba? 50-50. Maybe sometimes you need more than 50-50, di ba? Meron ba kayo sa lahat ng pinag-usapan namin, meron kayo mga disagreements or may mga comments? Yes? Yeah. Conference? Totoo ba yung saying na when they break up with you, they did not break up with you on that day? They broke up with you 6 months or 8 months back. Feeling ko totoo yun. Yeah, of course. Like, hindi mo kasi siya masasabi agad. Diba? Kasi, ito na naman tayo sa bias. Kasi babae sa babae na naman, diba? Parang in-depth kasi tayo mag-isip eh. Parang, sa lalaki lang ba yun? Or ano din? Wait, sinasabi mo ba na sa lalaki, Tanungin mo possibility yun? Pati ako naguluhan ato kasi kasi naisip ko lang kasi naalala ko bago ako lumipad dito, meron akong signs na makikipag-break na siya pero late ko na realize so naghiwalay na kami. Like every time sinasabi niya na okay, wala ako palagi sa tabi mo, kailangan kayanin mo mag-isa. Kaya pala. So before pa lang, feeling ko hindi na niya ako nakikita. So inantay lang niya ako lumipad tapos nag-break na kami. So parang feeling ko that time wala na. Parang hindi na lang niya alam paano niya sasabihin. Kaya naniniwala ako doon. Feeling ko totoo yun. Yeah, mag-resurface talaga yung mga problema ka. As at the back of your head if it's not, pag hindi na resolbahan. Ay, may tanong pala. Ay, sige, go for it. Mabol. Okay? Ano yung gusto mo? Kayo yung hinihiwalayan or kayo yung makikipaghiwalay? Ako yung makipaghiwalay. It's the best for my emotional state. Kasi pag ikaw yung hihiwalayan most likely, ikaw yung hindi ka pa move on. Nahiwalayan mo na ba? Hindi pa. Bakit mo masabi? Ayoko na ako yung hihiwalayan, sis. Mabuti pa mauna na ako kasi parang feel ko parang may abandonment issue ako siguro sa parents ko or something like that. Sa childhood ko, kaya ganun. Mas okay kung ikaw kasi mas feel mo na hindi na pero pag parang healing yun for me. Ako lang sumagot. Okay, ano yung aabangan ng viewers sa Call and Seek and kay Ransom? Yes, of course. Yeah, may upcoming single nga pala kami na on the works for now and we're still recording it. And hopefully, meron ding music video yon na ipopost namin soon.
So, stay tuned for more updates sa social media, of course. Nasa Spotify sila, Call in Sick, tsaka yung Maharlika, tsaka yung Do's and Don'ts. Ay, sorry. Okay, game. Baka may collab pa. Yan. Oo, may mga upcoming yan. Collabs and stuff like that. Oo. Mga ano yan, mga... Ha? STF. 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 Diba, ang hirap. Mahirap sabihin. Daw. Totoo naman! SNF yun. May bagong abbreviation Diba? din STF. STF. Okay. Secret lang ba? Sorry. Thank you so much for watching Little Talks with Rancel and abangan nyo yung Unscripted on Air next week and sana marami akong time mag-edit. And Busy and booked din ako dahil sa'yo next time, Call in Sick naman. Buong Call in Sick. Kahit hindi sila. Ako na nag-decide for them. So, yeah. Bye-bye. Thank you. See you. Peace out. Shut